Hindi daw pag-aari ng magulang ang isang anak. Napapaisip ako sa nabasa ko noon. Hindi ko masyadong maintindihan sa paanong paraan ba na hindi na pag-aari ng magulang ang mga anak. Siya nga ang nagduwal, nagpakain, nagbigay ng moral and financial support. Ngayon, at isa na din akong ina, kaya unti-unti ko nang naiintindihan na kaya hindi na natin pag-aari ang ating sariling mga anak ay dahil kapag nag-asawa na yan, bubukod na sa'yo, lalayo na. Hindi mo na hawak ang puso at isip niya. Gusto nila, sila na ang masunod. Pag galit ang magulang, galit na rin ang anak. Iba na talagang panahon ngayon. Isipin na ang anak na palagi silang tama. Nakakalimutan na nila ang sakripisyo ng magulang. Nang sila ay nakalipad, nakaya na nila ang sarili na nila na hindi na nila kailangan ang magulang nila. Nakakalungkot man isipin, pero ito ang totoong realidad na nangyayari sa ngayon. Dati, nung wala pang social media, talagang obligasyon ng anak ang mga magulang. Dahil nakikita ko ito noon mula sa aking lolo, lola, na ang anak talaga ang nag-aalaga sa kanilang mga magulang hanggang sa nawalan na sila ng hininga. Pero sa ngayon, sa nakikita ko, sa nababasa ko, na animoy ang tatalino, ang gagaling, na hindi na daw obligasyon ng anak ang magulang. Tatanungin kita, bakit sa tingin mo, sino bang may obligasyon sa iyong mga magulang na kapag sila ay nagkasakit? Ang iyong kapitbahay ba? Na kapag tumanda na ang iyong mga magulang ay hindi na makakilos? Ikaw na anak na naliligaw ng landas. Sa magulang ka pa rin babalik kapag ikaw ay nagkaproblema. Kapag ikaw ay tumanda at hindi na makakilos, masasabi mo pa rin ba na hindi na obligasyon ng magulang ang isang anak na siyang